Magandang araw po muli sa bawat isa sa inyo. Dumating na naman po ang araw ng linggo upang muli tayong magkaanhig sa Himpapuid upang sama-samang mag-aral at matuto sa salita ng Diyos. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran ngayon sa pamamagitan ng pagbabahagi sa inyo ng isang aralin na hinango sa salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, hinanyayahan ko po kayo na manalangin. Ama naming banal, marami pong salamat sa iyong kabutihan at sa iyong kadakilaan. Kami po'y nagpapakumbabang muli at nagsisikap na makita ang aming kakulungan. Subalit, ang kapatawaran mo ay lagi naming hangat-lugat. Marahil sa bawat araw at sandali ng buhay namin, nakagagawa kami ng mga kamalian, kasalanan. Kaya linisin po kami. At sa araw na ito, puspusin kami ng iyong banal na espiritu at hayaan pong ang iyong kalooban ang matupad, matuto kami at mapagpala kami at ikaw na may maluhati sa iyong kinalalagyan sa trono sa kalangitan. Sumayo po luwalhati Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po muli mga kababayan, saan naman po kayo nandoon sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Ay pinararating ko po ang isang pinagpalang pagbati. Magandang araw sa inyong lahat. Lalong higit sa aking mga masugid na taga-panood sa channel kong ito sa YouTube. Salamat sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. At nawa ay patuloy kayong napapagpala ng bawat subject na ating napapag-usapan. At ngayon po sa araw na ito ay nais ko pong ipaglingkod sa inyo ang isang talakayin na pamamagatan ko po Before You Leave. Write it down. Before You Leave. Nais ko pong basahin ang isang talata na gagabay sa ating gagawing pag-aaral. At ito po ay masusumpungan sa mga aklat ng mangangaral o Ecclesiastes, chapter 9, verse 10. And it says, "Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither you goest." Sa Tagalog po, anumang masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin mo na ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Sheol na iyong pinaparunan. Pagpalain ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Actually, sa araw pong ito ay nakalinya pong talakayin ng inyong lingkod ang series na akin pong sinimulan couple Sundays ago. But dinala po ako ng Panginoon sa araling ito na hindi po kabilang sa series natin. Kasi po may nangyaring dalawang sunod na bagay sa linggong ito na nagdala sa akin upang dalahin sa pag-aaral nito ang ating gagawin na pagsasaliksik sa araw na ito. Namatay po ang isa sa malapit sa aking buhay na isa pong miyembro sa aming church. And after na siya po ay mamatay, after 2 days, ay namatay din po ang aking butihin, napakabait at maibigin, mapagmahal, mapangalagang biyanan. At dahil po dito ay nagkaroon ako ng burden sa aking puso na palitan ang mensahe ipagkakaloob ko sa araw nito. At ako po, bago ko simulan ng pagtatalakay ay ipapaabot ng pakikiramay sa pamilya po ng aking miyembro sa Isakire family at gayon din po sa Manugi family, sa aking po mga bayaw, hipag at mga kamag-anak. Pakikiramay po ang aking pinahatid sa inyo. So umaga pong ito ay nais ko pong pag-aralan natin ang tatlong bagay na maaari pong makatulong sa bawat isa upang
makapagpasya at makapagbagong isip kung nakikita po natin na wala po sa ating nilalakarang daan ang mga bagay na ating pag-aaralan. I have prepared 3 things for our discussion today. Point number 1. The way to liberty is knowledge. Again, the way to liberty is knowledge. Number 2, the way to knowledge is truth. The way to knowledge is truth. Number 3, the way to truth is the Creator. The way to truth is the Creator. Ang ating pong talakayin ay tumutukoy sa bawat isa sa atin sa mundong ito na maaari isang araw, sa isang buwan, sa isang taon, ay lumisan, pumanaw, magpaalam sa daigdig nito. Pero sa ating pong paglisan, before we live in this world, bago ho tayo umalis sa mundong ito, may 3 bagay ho tayong dapat na maunawahan. May mga bagay-bagay po tayong dapat na alamin na baka hindi po natin na isasagawa ng mga bagay. Meron pong isang matalino at kilalang mangangaral ang minsay nagtanong. Yung sabi po niya, saan masusumpungan ang pinakamayamang bahagi sa daigdig na ito? At sabi po niya ay mayroon pong bahagi sa daigdig na ito na katatagpuan ng treasures, napakaraming treasures o kayamanan. At meron pong sumagot na ang maraming kayamanan ay masusumpungan doon sa mina ng langis sa Iraq, sa Iran, sa Saudi Arabia. At ang iba naman ay nagsabing ang masusumpungan ang napakaraming ginto doon po sa isang bahagi ng Amerika. At marami po akong binanggit na lugar na kasusumpungan di umano ng maraming kayamanan. Pero sabi niya, wala sa mga lugar na yun. Hindi doon masusumpungan ang mga kayamanang aking tinutukoy. Sapagkat sabi niya, kung meron man pong bahagi sa daigdig na ito na punong-puno po ng maraming kayamanan, ito po raw ay masusumpungan doon po sa graveyard o sa libingan. Ano po yung kayamanan? At ang kayamanan yun po ay tinawag pong potential. Again, potential. Ano po ba itong kayamanang tinawag na potential? Hayaan po ninyong ipaglingkod ko sa inyo ang ilang mga nasa leksikong kahulugan ng salitang potential. Potential is untapped power. I repeat, untapped power. And also, potential is it is an unused ability. Unused ability. Hindi nagamit na kakayanan. And the other one is the hidden power o natatago kapangyarihan. At meron pa po itong ibang mga kahulugan. Potential is all you could be but you haven't
done yet. And the other one is potential is everything that yet unused that is still in you. Everything that yet unused that is still in you. Or rather, everything that you haven't used that is still in you. And the last, all you could be but you haven't done yet. Potential is all you could be but you haven't done yet. So, ang ibig sabihin nung pala, ang potential ay mga bagay po na taglay-taglay ng isang tao sa kanyang pagkatao, sa kanyang kalooban bilang isang tao na hindi pa niya nagagamit. Na kung kanyang tutuklasin ay pwede niya itong pakinabangan. So, tayo po bilang mga tao ay may mga bagay na taglay na abilidad, talento na ipinagkaloob ang Diyos sa ating pagsilang sa mundong ito upang magamit. At ang mga bagay na ito na ating taglay-taglay ay dapat nating mailabas sapagkat mananatiling potential ito kung hindi natin ito gagamitin. At tatawagin itong untapped power, unused ability, hidden power, all you could be but you haven't done yet. Who you really are but you haven't seen you yet. Everything that yet unused that is still in you. All you could be but you haven't done yet. Potential. Kayamanan po itong matatawag. Na akin pong natuklasan, kaya marami pong kayamanan sa sementeryo o sa graveyard o sa libingan. Sapagkat marami pong mga tao ang namatay at nalibing na hindi po nila nagamit ang kanilang mga kakayanan, ang kanilang mga talento, ang kanilang mga abilidad at kaloob na mula sa Diyos. Bakit po? Sa libingan po, kung tutuusin, maraming aklat sana ang naisulat, pero hindi po ito naisulat sapagkat hindi niya natuklasan na siya pala ay mahusay na manunulat at siya ay namatay na hindi niya natuklasan at naisagawa ito. Marami pong mga arts, mga magagandang kaalaman. Marami pong mga bagay na dapat na natuklasan ng mga scientists pero hindi na niya natuklasan. Bakit? Hindi niya nakita na sa kanyang sarili, taglay pala niya ito, ang pagiging scientist, ang pagiging mahusay na accountant, ang pagiging mahusay na engineer, architect, lawyer, at mahusay na pinuno. Hindi niya ito natuklasan hanggang siya ay namatay. Kaya ang nakikinabang ngayon ay ang libingan. Nakaimbak sa kanya ang maraming kayamanan na tinatawag na potential. Mga kaalaman, kakayanan, mga kaloob, na maiinam na kaloob na mula sa Diyos na hindi na nagamit sapagkat hindi niya ito tinuklas o natuklasan. At
dahil po rito ay nais ko pong ipakita sa inyo kung bakit dumating doon ang maraming tao sa ganung kalagayan. At marahil kapag napag-aralan natin itong talakaying ito, ay maiiwasan nating mapabilang sa mga taong malilibing isang araw kasama ang kanyang mga kakayanan, kaalaman, at kaloob na mula sa Diyos. At papaano po natin maiiwasan ang bagay na yun? Number 1, knowledge. The only way to liberty is knowledge. Kung gusto po natin makalaya patungo ho sa pagkakakulong sa kamangmangan, kailangan po nating magkaroon ng knowledge. The way to liberty or freedom is knowledge. Tama po ang sinabi sa Hosea 4:6. Ang sabi po ron, my people destroyed because of lack of knowledge. Sabi po doon, ang aking bayan ay napapahamak o nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Alam mo ninyo, tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng karunungan upang gamitin sa atin hong pamumuhay sa mundong ito. Subalit marami po ang hindi nakinabang sa kaalaman dahil naging mangmang at nanatiling mangmang. Pero salamat, marami rin namang inalam ang plano ng Diyos, ang kanyang kakayanan ay kanyang tinuklas nung siya ay nabuhay. Kaya ito'y napakinabangan. Magiging masagana po ang isang bayan, ang isang lugar, ang isang pamayanan kung ang mga tao po ay ginagampanan ang kanyang tungkulin. At sa kanyang paggampan ng kanyang tungkulin ay naandoon po ang pag-a-apply ng mga kakayanang nasa kanya. Ang buhay po ng tao ay natatago ho, o rather, sa buhay po ng tao ay maraming natatagong kakayanan na dapat gamitin niya habang siya ay nabubuhay. May halintulad ko po ang buhay ng tao sa isang buto ng mangga. Yung pong buto ng mangga matapos patuyuin, kapag iyo pong itanim, paglipas po ng ilang mga araw, ito po'y sisibo, lalago. At paglipas ng mga taon, ito ay mamumunga. At mapapakinabangan natin ang kanyang bunga. Ang tao po, ang mga tao, pagkasilang po sa atin, meron po tayong binhing nasa ating kalooban, mga kakayanan na pwede nating tuklasin upang magamit natin sa pamumuhay sa mundo. At kapag natuklasan natin ang mga kabagay na yon, ay dapat natin ito gamitin sa tama. Sapagkat meron pong nakatuklas ng kanyang kakayanan, subalit ginamit po sa hindi sa tama. Kaya po nililiwanag ko kung ano man ang matuklasan mong kakayanan, talento sa iyong sarili, dapat po itong gamitin sa tama. At sa pagtuklas po ng kaalaman, ng mga kakayanan ng bawat isa, ng mga talento at kaloob, kailangan po natin ng tinatawag na knowledge. At kapag ang knowledge ay atin pong kinamtan, makalalaya po tayo sa kamangmangan, sa pagkabihag ng kamangmangan. Kaya nga po sinabi sa salita ng Diyos, people destroyed because of lack of knowledge. Meaning to say, naandyan po ang availability ng knowledge, pero marami po ang nawawasa sa kawalan ng kaalaman. Bakit? Hindi po sila nag-aaral. Ako po'y naniniwala sa kasabihang, what I know is what I've learned. Again, what I know is what
I've learned. Kung ano ang aking alam, ay yun po yung aking natutunan. So, tayo po ay magkakaroon ng sapat na kaalaman kung tayo po ay mag-aaral. So, napakahalaga po na magkaroon na tayo ng tinatawag na knowledge para tayong makalaya sa kamangmangan upang hindi tayo mawasak at hindi tayo mapahamak. Sapagkat pag hindi po natin ginawa ang mga bagay na yan, matutulad po tayo sa maraming nalibing sa mga libingan na hindi nagamit ang kanilang mga talento at kakayanan. We need knowledge. The way to liberty is knowledge. Ang daan po patungo sa kalayaan ay ang kaalaman. Naalala ko po si Jose Rizal noong panahon po ng tayo nasa ilalim ng pagkaalipin ng mga Espanyol. Sinulat po niya ang El Polibustrismo, ang No Limitangere, upang imulat ang tao sa tamang pakikipaglaban. At nang mamulat po ang tao sa tamang pakikipaglaban, ay nagsimula pong makipagdigma ang mga Pilipino hanggang tayo ay mapalaya. So, knowledge is the key. Ang kaalaman po ay susi para tayo makalaya. Number 2, the way to knowledge is truth. The way to knowledge is truth. Ang daan po patungo sa kaalaman ay katotohanan. Nais ko pong basahin ang mga salitang binitawan ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod during his time. Sabi po niya doon sa John chapter 8 verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa pagtuklas po natin ng katotohanan o ng kaalaman, dapat maging daan po natin ang katotohanan. Sapagkat marami pong kaalaman na natuklasan pero maling kaalaman. Pero ang tinutukoy po na kaalaman patungo ang tinutukoy ko pong katotohanan na magiging daan patungo sa kaalaman ay yung pong katotohanang tamang katotohanan, the right truth. Sapagkat marami pong kaalaman sa mundong ito na ang pinagmulan po ay maling katotohanan. Alam mo ninyo, katulad po ngayon, marami pong naniniwala na kapag ang isang patay o ang isang tao kapag namatay ay muli siyang makababalik at makapagmumulto kung tawagin ng iba sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nga ho ngayon maraming natatakot kapag may namamatay. At ang sabi ng iba, oy, may nagparamdam, nakita ko, bumalik ang kaluluwa ng aking mahal sa buhay na namatay. Pero yan po ay isang kaalaman na hindi po totoo. Subalit ito po ay tinataglay ng maraming mga tao, ang kaalaman ito. At ano ho ba ang totoo? Totoo ho bang ang isang patay ay pinahintulutan ng Diyos na siya magbalik? Sinasabi po sa Job chapter 12. Ang isang patay ay hindi na muling makababalik sa kanyang bahay. Iyan po ang tamang kaalaman at katotohanan.
Pero marami ho ang nabubuhay sa maling kaalaman. Dahil maling katotohanan ang kanilang pinagsasaligan. Alam mo ninyo, minsan dumalo ko sa isang lamay, ang sabi po sa akin, ay pasensya ka na pastor, hindi kita may hatid sa labasan kasi bawal. Sabi ko, bakit bawal? Basta masama ang maghatid sa mga bisita kapag mayroong nakikipaglaman. At tinanong ko po kung bakit gano'n. Sapagkat naniniwala ang marami na baka daw po masundan ang namatay. Nakakalungkot po na marami hong maling paniniwala o kaalaman na ibinase sa maling katotohanan. Kasinungaling ang naging totoo sa marami. Minsan po, sabi ng isa, kapag may handa sa patay, huwag kang mag-uuwi sa bahay. Masama ito. Marami hong mga maling paniniwala na hanggang ngayon ay kinukulong ang maraming tao. Subalit, sinasabi po sa ating pag-aaral, the way to liberty is knowledge. And the way to knowledge is truth. Marami hong pagkakataong tayo nakukulong, nabibihag, at nananatiling bihag sa mali kaalaman. Kaya dapat mga kapatid, mga kababayan, alamin ang katotohanan. The truth shall set you free. Number 3. The way to truth is the Creator. The way to truth is the Creator. Ang daan po patungo sa tamang katotohanan ay ang ating manlilikha. Alam mo ninyo, kapag bumili ka ng isang appliances, halimbawa, ng isang TV, bago mo ito i-operate, titingnan mo ang manual. Sapagkat dun po sa manual ay isinulat ng manufacturer ang tamang procedure o pamaraan upang i-operate ang isang appliances katulad ng TV. So, ibig sabihin, napakalaki hong magagawa ng isang manufacturer upang madala po tayo sa katotohanan. At alam mo ba ninyo, maraming bagay sa ating buhay na dapat nating tuklasin. At upang matuklasan natin ang tamang katotohanan patungkol sa ating buhay, kailangan natin ng ating Creator. Sapagkat ang ating Creator ang nakaalam ng lahat ng bagay sa ating buhay. Siya ang lumikha sa atin. Siya ang gumawa sa atin. Kaya dapat to ang tao ay inaalam ang isinulat na mga katotohanan ng ating Creator, ng ating Diyos. Sapagkat naandito ang tunay na kaalaman at katotohanan. Kaya nga po dito sa John chapter 8, marami ho mga Pariseo ang hindi matanggap na ang Panginoong Hesus ay siyang sinugo, siyang Misaya, at siya'y anak ng Diyos. Subalit sabi niya, kung talagang kayo aking tagasunod, sabi ho niya, sa verse 31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga na kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Maraming bagay po ang lingid sa kalaman ng mga Hudyo during that time patungkol sa Panginoong Hesus. Pero may mga Hudyong kumilala sa kanila, sa ating Panginoong Hesus, at nanampalataya. At sinabi niya na, kung kayo mananatili sa akin, ay matutuklasan niyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo.
So ang katotohanan po, ang daan po para matuklasan natin ang katotohanan ay ang ating Panginoon. Co-creator of our God the Father. The way to truth is the Creator. The manufacturer of all things. Ang gumawa ng lahat ng bagay. Dapat natin siyang kilanin at sundin sapagkat nasa Kanya ang tunay na katotohanan. So, mga kapatid, napakahalaga po na lagi ho nating pinapahalagan ang manual na ito, itong salita ng Diyos, na mapagkukunan ng kalaman na magdadala po sa atin sa paglaya at magdadala sa atin ang kalamang yun sa tamang katotohanan. At yung tamang katotohanan yun ay magdadala sa atin sa ating manlilika. Sapagkat sinabi rin ng ating Panginoon Hesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Siya yung katotohanan. Kaya ho, ang katotohanan, ang daan ho patungo sa ating manlilika, sa ating Diyos. At upang matutuhan natin ang mga bagay na taglay natin at kung paano natin ito gagamitin, kinakailangan nating tumakbo sa ating manlilika, sa ating creator, sa ating manufacturer, na siyang nag-create, gumawa sa atin bilang tao. Siyang naglikha. Kailangan natin siyang sangkunin. At ang isa hong bagay para maunawaan natin na tayo po hindi mamatay, lumisan sa mundong ito na hindi po natin nagamit ang potential na nasa atin, kailangan nating alamin ang katotohanan. At alam mo ba niyo, ang sabi ho ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, na ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng magawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo kanyang kamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una na upang siya nating lakaran. So dito po ipinakikita na may plano ang Diyos na tayo ay iligtas at ang kaligtasan yun ay siya ang nakakalob at siya lang ang pwedeng makapagbigay at siya lang may taglay nun. Subalit, kapag tinanggap ng tao ang kaligtasan yun, pagdating po sa verse 10, dapat magbubunga ito ng mabubuting gawa. Sapagkat sa paglalang na Diyos, sa bawat isa, noong unang panahon pa man, kasama sa kanyang plano, tapos maligtas ang tao, ilaan ang kanyang buhay sa mabubuting gawa. At sa paggawa po ng mabubuti, dapat nating tuklasin ang ating mga iba't ibang kakayanan, ang iba't iba nating talento, at ang iba't iba nating kaloob na mula sa Diyos. At yun po ang ating gagamitin upang ipaglingkod, upang gumawa ng mabuti sa mundong ito. Upang tayo makapag-contribute ng mabubuting bagay sa pag-unlad ng mundong ito at ng kaharian ng Diyos. Marami pong isinilang sa mundong ito ang hindi alam kung bakit siya nabuhay. Hindi mo ba naitatanong, kaibigan, kung bakit ka nabubuhay? Marami po ang nabubuhay sa mundong ito na sa kanilang kaisipan, sila po ay nabuhay upang kumain, mag-aral, magtrabaho, magpamilya, at tamasahin ang kanyang pinaghirapan sa mundo. Hindi po masama. Subalit kung inyong tatalastasin, pinagkalooban ka ng Diyos ng buhay at mga kakayanan, kaalaman, at mabubuting bagay sa iyong buhay upang gamitin para sa kanyang ikaluluwalhati. Upang mapagyaman ang mundong ito. Upang mapagyaman at mapalawak ang paghahari ng Diyos sa mundong, sa puso ng mga tao sa mundong ito. Subalit marami pong tao ang bulag sa katotohanan. Hindi nila ito nalalaman. Bakit? Hindi po nila tunay na pinahalagan ang kalaman na nagmumula sa salita ng Diyos. Ngunit mga kapatid, ang akin po maipapayo sa bawat isa, mga kaibigan, mga magulang,
bago ho natin lisanin ang mundong ito, bago ho tayo mamatay at tumungo sa libingan, siguraduhin po natin na atin pong nagamit ang ating buong potensyal. Nailabas po natin ito. Ang lahat ng ating mga kakayanan ito. At ito po'y napakinabangan. Huwag po nating hayaang ang libingan ang makinabang sa ating kaloob na tinanggap mula sa ating Diyos. Tayo po ay nilalang ng Diyos na may layunin. Nais ng Diyos na ikaw katulad sa isang buto matapos itanim ay sumibol, lumaki, magkatahon at magkaroon ng maraming bunga. Ikaw sa iyong sarili, kaibigan, kapatid, mga magulang, mga kababayan, may taglay ka na kaloob ng Diyos. Talento, kakayanan. Saliksikin mo. At pag natuklasan mo, gamitin mo ito sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Huwag mong sayangin ang pagkakataon nyo. Marami ho nabubuhay sa mundong to na natuklasan nga nila. Subalit, ginamit sa mali. Naalala ko, marami hong lawyer ang naging matalino, naging tanyag, natuklasan ang kanilang talento. Subalit, ginamit ito sa mali. Maraming mga accountant ang nakatuklas ng kanilang kakayanan at talento. Subalit, ginamit nila ito sa mali. Sa pagpapalit ng buwis ng mga kumpanya na hindi nararapat. Marami hong doktor naging mahusay sa mundong pero ginamit sa mali. Pinahintulot na ang abortion ay kanilang may sagawa. Pero hindi yung plano ng Diyos ang ganun. Tayo nila ng Diyos upang gumawa ng mabubuting bagay. Gamitin ang ating mga kaloob. Ikaw, ano ang kaloob mo at talento? Taglay mo. Alam mo ba? At kung alam mo, saan mo itong ginagamit? Sa inyo na hindi pa nyo natutuklasan, baka mahuli ang lahat. Baka isang araw, bigla ka na lang mawala na hindi napakinabangan ang mga talento at kaloob, kakayanan na nasa iyong buhay. May layunin ng Diyos kung bakit ka nilalang. Nilalang tayo ng Diyos upang gawin ang ating tungkulin sa lupang ito. Huwag kang manatiling mangmang at mabihag ng kamangmangan. The way to liberty is knowledge. And the way to knowledge is truth. And the way to truth is the Creator, the manufacturer, ang naglikha sa atin. Kaya hanapin mo habang maaga pa ang lumikha sa iyo sa pamamagitan ng manual ng kanyang salita na tinatawag na manual. Dito natin matutuklasan ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Ako natuklasan ko ang plano ng Diyos sa aking buhay. Kaya ako ay nandito ngayon at naglilingkod sa inyo. Sapagkat natuklasan ko ang kaloob ng Diyos na ipinagkaloob sa akin. At ayaw kong masayang. Ayaw kong malibing at ang libingan ng makinabang sa mga kakayanan, sa mga potensyal na nasa akin. Alam mo ba ninyo, nung nabubuhay po ang aking nanay at tatay, minsan isang araw ikakasal ang aking kapatid. Sabi niya, pwede bang ikaw ang magkasal? Sabi ko, sige po, kagalakan ko pong gawin ito. Dalawa po sa aking kapatid ang aking kinasal at ang aking ama at inay tuwang-tuwa habang sila ay aking kinakasal. Lumapit isang araw aking kapatid, pwede bang ikaw ang magkasal sa iyong pamangkin? Sabi ko, oo, katuwaan ko, kagala kong mapaglingkuran kayo sa pamamagitan ng bagay na hinihiling. Tuwan-tuwa po sila habang ito ay aking ginagawa, ang pagkakasal sa kanila. At nang mamatay po ang aking ina, sa gabi ng lamay, ako po ay nangaral. At pagdating sa kanyang huling hantungan, patuloy akong nangaral sa kalagitnaan ng maraming tao.
nang mamatay ang aking ama, sa gabi ng kanyang lamay, ay ako'y nangaral. Ginamit ko po ang aking full potential. Ginamit ko po ang aking talent and gift from the Lord to serve my Creator, my Savior and God, for His glory and honor. Mga kapatid, tuklasin mo ang iyong mga kakayanan. Your potential. Marami ka nito. Natatago sa iyo. Hanapin mo lang. Tanungin mo ang Diyos. Pag-aralan mo siya sa kanyang salita. At ikaw ay makasusumpong ng katotohanan. At yung katotohanan yun ang magpapalaya sa iyo. At makikilala mo ang iyong tagapagligtas na siyang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. At magbibigay sa iyo isang araw ng crowns o mga crowns kung ikaw ay gumamit at ginamit mo ang mga kaloob, talento na iyong tinataglay na mula sa Diyos. Ngunit kung hindi mo ito gagawin, masasayang na yan. Huwag mangyari. Gamitin mo ang iyong full potential. Sa akin pong pagtatapos, muli kong uulitin ang sinabi ko ng Ecclesiastes chapter 6 o chapter 9 verse 10. At dito po ay nawa ay maunawaan ninyo kung gaano kahalaga ang katotohanan ng sinasabi ko sa inyo. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the great whither thou goest. Ano mang masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Sapagkat walang gawa, ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol o sa libingan, na iyong pinaparoon. Nakapalaog po dito ang ating pinag-aralan. Use your hidden potential. Unleash it for the glory of God and for the service of our fellow men. To God be the glory and honor. Praise Him in Jesus' name. Muli po, marami pong salamat. Muli kong tatapusin ang pag-aaral nito sa isang pagsasummarize ng ating pinag-aralan. 3 things to be considered before we live. The way to liberty is knowledge. And the way to knowledge is truth. And the way to truth is the Creator. One of the greatest enemies of man is ignorance. That's why we need to discover knowledge, the truth. Alamin mo ang katotohanan. Use your potential, the untapped power, the unused ability, the hidden power. Gamitin mo ang potential. Huwag mong sayangin. Salamat sa iyo, kaibigan, mga kababayan, mga magulang, at mga kapatid. At sa aking panghuling pangungusap, salamat po sa lahat ng nakiramay sa aking mahal na biyanan. Tayo po yung manalangin. Ama namin, sumayo luwalhati at pagpapalang pagsamba
na nagmumula sa aming puso at isipan at kaluluwa. Nawa po Diyos na pagpala kami at mapagpala kaming patuloy ng iyong salita. Salamat sa araling aming natuklasan sa araw nito, na kami po pala'y punong-puno ng potential na dapat naming may unleash, dapat naming mailabas at magamit for your glory and honor and for the service of our fellow men, O God. Lord, tulungan po na maging bahagi kami sa tataguyod ng pagpapaunlad ng aming bayan, ng aming mansa at ng mundong ito. Huwag mong hayaan kaming mamatay at iwanan ang mundong ito na hindi po nagamit ang taglay naming talento at kakayanan. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan at pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. May the loving grace of our Heavenly Father, may the peace and joy of our Lord Jesus Christ, and may the presence of the Holy Ghost be with us always. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you and thank you very much.